Eto na nga, konting update lang po tayo sa isang malupit na announcement ni VP Sara Duterte. Actually, hindi naman po siya announcement. Siya po ay in-interview ng ilang mga media. Nako, malupit yung sinabi niya. Sinabi niya po na tatakbo daw ang mga Duterte sa 2025. Medyo magulo lang kasi yung interview. Hindi ko napapakita dito. Pero pag susundan nyo talaga ng maigi, ang sinasabi niya, sa 2025, tatlo ang tatakbo. Si Paulo Duterte, si Basti Duterte, at si Pangulong Rodrigo Roa Duterte bilang senador. Okay? So, 2025 po ito. Tapos sa 2028, si Basti daw ang tatakbong presidente at siya babalik siyang mayor ng Davao. Nako. Ito ho ba ay sa tingin ninyo ay totoo o ito ay isang strategy? Pero syempre, ako kasi ang basa ko dito, opinion ko lang to naniniwala ako na tatakbong senador si Basti Duterte. Ako, matakas ang aking pakiramdam, diba? Natatakbo ko siyang senador. And yan, ang tinutulak ng taong bayan ngayon, si Basti Duterte. Alam niyo naman po siya ang nagiging boses ngayon ng Duterte supporter o yung mga legit BDS, di ba? Siya ho ang boses ngayon at makikita niyo naman yung kanyang mga birada, kanyang mga banato sa administrasyon. At the same time, siya ho talaga yung merong nakuhang lesson sa ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ibig sabihin po siya po talaga yung nakamana ng ugali at ng kanyang ama. Doon kay Pulong Duterte, hindi ko po kasi nakakausap yun. Hindi ko din po alam masyado ang kanyang diskarte sa buhay. Pero definitely, hindi ko kabisado kung siya po ay tatakbo. Kay Pangulong Duterte naman, medyo medyo hati talaga ako. Hindi naman siya naawa, pero parang syempre matanda na si Pangulong Duterte. Kahit alam kong kailangan siya ng bayan, kahit alam ko po na importante ho na siya ay magsilbi pa sa bayan dahil wala talaga tayong makikitang kapalit na katulad niya ho. Pero gayon pa man, umiiral po yung naawa po ako sa kanya. Naawa po ako sa kanya na siya po ay may edad na. Siya po ay, alam naman natin, most of his life was spent in public service. So, parang mas gusto ko mag-spend na lang siya ng time with his family. But, we do not know. Kasi, maybe this is out of frustration. Siya nakikita niyang grabe talaga po yung mga kababayan natin naghahangad ng matinong leader. Hindi ko naman po sinasabing lahat to hindi matino pero alam naman po natin marami ho sa senador natin hindi ho nasa tamang kalalagayan. Ibig sabihin, may hinahanap tayo, nakukulangan tayo, ika nga. Ilan lang po ang performing dyan sa kanila, di ba? Ilan lang po sa kanila ang talaga masasabi nating nagtatrabaho. But the rest, mukhang natutulog o nagtatrabaho lang pag malapit na po ang eleksyon. Maybe that's why nafu-frustrate po ang ating Pangulong Duterte at sinasabi niyang gusto niya kung tumakbo. Diba? Which is, I understand. Would it be good for our country? Definitely. It would be good dahil alam naman natin yung political will ni PRRD. Talaga namang kailangan natin. May darating tayo kay VP Sara Duterte. But again, nasa decision po nila yan. Nasa kanila hong desisyon yan kung sila ho ay talagang magsisilbi pa sa bayan. Pero si Basti, definitely, hinug na. Kasi iba sinasabi masyado pang bata si Basti. Hindi ho.
Among all the politicians na makikita mong hinug na, mas hinug pa nga siya dun sa ibang nasa Congress eh. Sa totoo lang, mas hinug pa siya dun sa iba sa mga nasa Senado. At hindi ho yan, may sabi nga nila, may bayag ho yan. Pag sinabi niya talaga, gagawin niya. Diba? Hindi po yan yung tipo ng tao na paiba-iba ng desisyon. Hindi sigurado sa gagawin. Ganun po yan. Alam nyo, isa pa akong pag-usapan natin, yung patungkol naman po kay VP Sara Duterte. Hindi ko alam kung strategy lang yung sa 2028 na si Baste ang tatakbong presidente para siyempre yung attack would be sa kanya. Kasi sa tingin ko, ngayon pa nga hindi nag-declare si VP Sara Duterte, yung mga bangag at bayarang vloggers, talaga nga namang double time sa paninira kay VP Sara Duterte. So ngayon, pwedeng mabaling ho dito sa kay Baste Duterte. Ito ba'y sinasabi nating niloloko nila ang taong bayan? Hindi ho. Kasi para makapag-concentrate ho ng trabaho si VP Sara Duterte. Kasi ang hirap dito, kahit anong gawin niya, kukulayan eh. Diba? Hindi mo makapagtrabaho yung ali na maayos. Kaya kailangan, at saka ako hindi naman pero may kakayanan mo si Baste kung tatanungin natin, presidente, may kakayanan po siya. May command ho yan. As in, sumusunod ang ating mga tao sa kanya. Kahit sa Davao, pag siya nagsalita, pag kayong mga adik, ganito, nagdi-disappear. Tsaka kita nyo naman, kahit napakalaki ng Davao City, napagpatuloy niya yung magandang ginawa ng kanyang ama at ng kanyang kapatid. So definitely, siya po ay may kakayanan. Sabi ko nga sa inyo, di ba? Number 1 criteria para sa isang malupit na presidente, dapat mayor. Di ba? At saka alam mo, ito sa akin, suggestion ko lang. Dapat kailangan na natin ng fresh mind pagdating sa pagiging presidente. Kailangan na natin ng yung hindi traditional politician. Ang problema po kasi talagang lumaki po na tayo sa para bang ang dating sa atin pag mas matanda, mas matalino, di ba? Hindi ho ganun ang usapan ngayon. Dapat maunawaan natin na hindi ganun ang natin Dapat kailangan natin ng bata-bata para may free. Kaya nga ako, di ba, nagustuhan ko si Isko. Bakit? Kasi nga bata-bata, tapos at the same time, naging mayor. Pareho din si Baste, ganun din kay Baste, di ba? Si Baste, mayor, tumagal na mayor, tapos at the same time, bata-bata, fresh yung kanyang understanding. Kaya nga pag kinausap mo siya, anong mga vision niya sa Davao, di ba? Isa mga sa vision niya, gusto niya parang maging Japan ng Davao. Favorite niya yung Davao. Kung si Isko, Singapore. Si Baste, Japan ang gusto niya maging ang Pilipinas. Di ba? Isipin niya na mabuti yun, di ba? Yung mga kilala nating politiko, maging ating presidente, masasabi mo bang may fresh mind, may fresh vision? Kasi tandaan niyo sa Pilipinas lang naman yan. Kasi naintindihan ko yung kultura nating mga Pilipino na pag matanda, may galang tayo. So, naalala ko yan nung bata ako na gusto kong tumanda para yung respect ika nga makuha. Pero pag tumanda ka na, gusto mo nang bumata. Kasi bakit ang kultura natin, talagang gusto natin yung yung tayo ay
matanda, ginagalang, ganyan. Ganyan ang gusto natin. Feeling natin mga matatanda, matatalino. But hindi ho yan necessary. Hindi ko sinasabing masama ang matanda, hindi. Pero hindi ho lahat ng matanda matalino at hindi ho lahat ng matanda may wisdom. Hindi ho lahat ng matanda maayos, kagalang-galang. Tumingin ka na lang sa Congress, tangin dami diyan, puti na buhok. Buhaya pa rin hanggang ngayon eh. 'Di ba? Buhaya noon, buhaya pa rin hanggang ngayon. So wala ho sa edad diyan. At sa katunayan, sa ibang mga bansa, pag-aaralan mo talaga. Si Lee Kuan Yew started a young politician, 'di ba? Kaya nga gumanda ang Singapore dahil tuloy-tuloy na maunlad yung kanilang dahil sa si Lee Kuan Yew na simula ng bata tinuloy hanggang kinatandaan niya na ho yun. Diba? Marami pa ho diyan na Dunya kinikwento ko yung isang bansa na dati narco state, ngayon matinong bansa na. Bata rin, no? Kasi hindi natin makita kasi yung itsura nila dahil since foreigner nga mukhang matanda. Pero sa actually bata pa. Kahit sa ibang mga lugar. Sa totoo lang, bata ang Kaya tinan mo, Amerika. Matanda yung nilagay yung presidente. Anyari. Diba? Ganun din dito sa atin, sa ating bansa. Naglalagay kasi alam mo pag matanda medyo na ho yan. Hindi na ho yung bibo. Kailangan natin ng aktibo, yung bibo gumalaw pag nagtrabaho, di ba? Kailangan ganun tayo eh. Hindi tayo pwede yung pa-relax lang. Mahirap po yung ganyan. Subukan naman natin. Ako yun talaga ako. Subukan naman natin ng bata-bata. Kaya nga makikita na. Maganda nito, di ba matagal na mayor si Basti Duterte. Itulak talaga natin siyang maging senador sa 2025. Para makita natin if he is worthy of a higher position. Di ba? Makita natin kung he would do better or more being a president. So, doon natin malalaman po yun. So, ako, agree ako dyan. Whether Baste o BP Sara Duterte, pareho pa rin silang bata. Gusto ko nga si BP Sara de Duterte din. Dahil bata ho. At saka, kita mo naman pag nagtrabaho. Manang-mana sila sa ama eh. Yung talagang hands-on. Ika nga. Hindi yung hands-on. Kasi marami dyan, hands-on lang. Pag election na. Yung nagdi-disappear habang hindi, para nag-hibernate. Pagka tapos na election. Ang dami dyan na politiko. Tapos pagka malapit na election, yun, simula nang nag-iingay. Diba? Pag tinanong nyo ang mga taga Davao, si Basti po, talaga nag-iikot sa mga barabarangay yan. Tulad din ng kanyang ama. Pareho-pareho sila ng kanyang ama eh. Ganon din si BP Sara Duterte. Talagang hands-on sila sa pagtatrabaho. Kasi, yan eh. Parte ng kanilang pamilya yan eh. Kaya nga minsan may makikita tayong magkakaiba sila ng statement kasi hindi sila nagkikita at nag-uusap pero first time lang nila nagkita sa Davao this time at pinag-usapan nga nila yung plano nila sa career nila. So that would be alam mo yun, perfect. Diba? So kayo, ano sa tingin ninyo? Kayo po ba ay agree na tumakbo? Ano ba? Ako kasi, para sa atin, mga banateros, tayo mga legit na Duterte supporter, ano natin? I-push natin si Baste. Si Sir Pulong kasi hindi ko pa masyado nakikitang gusto ko rin naman siya. Okay, gusto ko rin po siya na tumakbong senador. Kaya lang hindi ako makapagbigay ng aking opinion kasi nga hindi ko masyado siya nasusubaybayan dahil di rin siya mahilig. Kasi ang mga Duterte hindi mahilig sa camera eh. Hindi mahilig sa interview eh. Diba?
I hope talaga they would really consider this. Ang ganda nun, 3 Duterte sa Senado. Basta ako, ano sa akin to, sobrang approve. Kaya nga ngayon, nangangatog na yung mga animal eh. Nangangatog na po sila. Talagang hindi na nila malubos maisip. Si VP Sara Duterte nga, hirap patumbahin eh. Kahit anong gawin namin, hindi talaga tumutumba. Tapos ngayon, 3 Duterte pa. Patay tayo dyan. Natataranta na sila ngayon, sigurado. Ngayon, kaliwat kanan ng emergency meeting ngayon. Natataranta, isipin mo. Si VP Sara na nga lang ang 2 taon nilang sinisiraan. Patuloy ang taas ng trust rating. Mas nauuna pa sa presidente. Number 1 ng departamento. Lahat number 1. Isipin mo yan, ha? 2 taon nilang sinisiraan. 2 taon sila nagbabayad sa mga vlogger para siraan. Pero hindi effective. Tapos dagdagan mo pa ng 3 Duterte. Pero tuwan-tuwa na naman sigurado dito yung mga bayarang vlogger. Tuwan-tuwa dito yung mga bayarang vlogger kasi sigurado uutusan sila. Bawat utos sa kanila, pera. Kaching! Yeah? Bawat utos sa kanila, meron silang limpak-limpak na salapi. Makakabili na naman sila ng kondo, ng mga sasakyan. Kakaiba talaga itong mga insimada vlogger, ano? Sige, mataranta kayo. Tingnan natin kung anong lakas ninyo. Pero ang taong bayan, hindi nyo maloloko. Mga taga-Visayas at Mindanao, hindi nyo maloloko. Alam nila kung sino talaga yung merong malasakit sa kanila. Diba? Kita nyo naman sa Tacloban na lang, di ba? Nakita nyo, naglabasan ng picture ni Baste. Wala yun, ang tagal nakatago nun. Walang hinukay na lang sa baul yun. Na talagang tumulong pala siya kahit bata pa siya nun. Ganong kalupit yung mama na yun. Silent worker, ika nga. Abang-abang lang tayo. Okay? O, yun lang muna update natin mga banateros ngayon,